Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angela at pag-usapan natin tong statement ni Topacio. Attorney Topacio. Ay mukhang dinedepensahan niya pa itong manyak na congressman ito na si Bong Suntay. At kumuha tayo ng impormasyon galing dito sa Batas PH sa Facebook, guys. At ayon sa nakalagay sa picture, ay may nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong duklutin, hindi kasalanan yun. Kitang-kita mo yung immoralidad itong tao na to at itong dinedepensahan nito. Okay? So, kung natatandaan nyo, si Attorney Ferdinand Topacio ay naging abogado ni Duterte, Digong, bago siya kunin, no, 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 yung naging abogado siya ni sino yung anak daw ni ng Panginoon, si si nakakulong ngayon si sino nga yung pastor, si Kibuloy, yun. Okay, naging abogado niya, naging abogado ng mga Duterte. At klarong-klarong itong si Topacio ay talagang nagtutugma talaga yung ah, kanilang morality kasama nitong mga Duterte. Guys, kung natatandaan nyo, itong si Digong ay tahasan talagang kahit sa publiko, nagjo-joke pa ng mga rape jokes, binabastos yung mga babae, nang hahalik sa publiko. Tapos, itong si Paulo Duterte ay dinedepensahan niya. Bilib na bilib pa siya kay, kay Bong Suntay, doon sa kanyang mga pinagsasabi. Okay. So, at by the way, si Paulo Duterte, kung natatandaan nyo, naging usap-usapan itong mokong na to noong 2025 ay meron siyang tinangkang saksakin doon sa isang bar sa kanila sa Davao City ay bakit daw I think merong issue doon sa isa sa mga ng binubugaw, o di ba? So that means itong si Paulo Duterte ay gumagawa din ng kabastusan kahit na meron siyang pamilya. Okay? Pero balik tayo kay Tupacio. Kasi sabi dito, si pro Duterte lawyer Attorney Ferdinand Topacio came to defense of Quezon City Representative Bong Suntay amid backlash over lawmaker's statement expressing lewd sexual desire towards Ann Curtis. Kung natatandaan niyo po, sabi ni Bong Suntay, itong manyak na to, ay nakita niya daw si Ann Curtis doon sa isang mall at na-imagine niya daw at uminit daw yung kanyang katawan. At tapos sinabi niya pa, hindi naman daw siya makakasuhan dahil imagination lang daw yung sinabi niya. Okay? So sa tingin niyo ba, hindi ka kakalusin at pagmumurahin ng mga Pilipino sa ginawa nila? At tapos, umeksena naman tong isang manyak at kinukonsinti pa yung paghahasa at pangbastos sa mga babae. Alam naman natin na ang babae po ay nire-respeto yan kahit ano pang sabihin nyo. Di ba? O ito, another post galing mismo sa idol ng mga Duterte at mga DDS. Okay? O ito, sabi niya about kay Congressman Sara Ilago. Huwag na tayo magplastikan. Ang mga lalaki nagnanasa yan talaga. Let's not be hypocrite. Ako dati, pinagnanasahan ko si Sara Ilago, naamoy ko nung hearing namin. Imagine nyo, ba? Pinalandakan mo talagang na manyak ka at hindi ka pa nahihiya. Siguro itong tao na to, meron siyang pamilya, di ba? Hindi ba siya nahihiya sa kanyang
pang-uugali at pangasta sa social media. At I think ginawa niya 'to sa isang, radio program at, na-post ata sa Facebook, sa Facebook tsaka sa YouTube. 'Di ba, pinanandakan mo na, isa kang manyak at, sinasabi mo pa na pinananasahan mo isang babae, 'di ba? Parang ano, ang sarap sapakin, eh. Kung siguro ano, kung may mga tao lang siguro na na kumukulo yung dugo at makita ito, siguro pinagpiyestahan na ito ng mga Pilipino, eh. Oh, ito pa, ito naman ano niya, inaway niya si Jasmine, Curtis, yung kapatid ni, Ann Curtis. Sabi niya, "Ikaw Jasmine, bakit ka nagpo-post ng bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba't parang ikaw ay pagnaasahan at sumikat? Huwag mong sabihin art 'yun o ino-endorse mo yung brand ng bikini. BS 'yan." 'Di ba? So sa bunganga niya pa, eh, parang, okey lang bastusin yung babae kung nagbibikini siya o whatever yung ginagawa niya. Guys, kahit po 'di ba, isipin niyo, kung meron po kayong asawa, kung anong gusto niyang suotin, kahit magbikini siya, eh, dapat meron pa rin yung kung sino man tumitingin, eh, dapat meron pa ring respeto. 'Pag ito ang yung ito yung ginawa niyang statement, eh, wala na yun. Wala ng respeto, kabastusan na. At, dapat dito sa mga manyak na 'to, eh, dapat turuan talaga ng leksyon. So, si, Congressman, Sara Ilago, 'yan, I think, nagre-respond na sila. Ang Gabriela ay yun ang rerepresenta ni Congressman Sara Ilago do'n sa Kongreso. So, hindi nila pinalagpas 'to, okey? So, sabi nila, Tupaccio maniac. In a statement, Gabriela denounced Tupacio's misogynistic and disparaging statement against, its representative at tinawag siyang pervert. Hindi ito nakakagulat mula sa isang abogado kuno na may mahabang track record sa pagre-red tag at pagbabastos ng kababaihan, kumbaga ginawa niya pa noong unang panahon. Lawyers like Topacio should not be allowed to continue practicing. Pinag-aaralan na namin ang posibleng legal at hakbang upang mapanagot si Topacio. Hindi ito katanggap-tanggap at lalong hindi dapat pinapalampas. Dapat lang po. Okay? So anong mga pwedeng gawin dito sa mga walang hiyang abogado na ito? Okay, mag-file po ng, ah, disbarment case. Okay? Ito share ko na sa inyo guys, ha. So sa Pilipinas, okay, if ang isang lawyer, okay, ay meron siyang mga suggested at, statements na immoral at offensive or, lewd statements, okay? At, puwede itong kasuhan ng disbarment case, okay? Oh, under sa kanilang professional code for professional responsibility and accountability, uh, number 1, several grounds, grossly immoral conduct. So a lawyer is prohibited engaging unlawful, dishonest, immoral, deceitful conduct. So, isa yan. Number 2, scandalous behavior and fitness to practice. Lawyers must not behave in a scandalous manner, whether in their public or private lives. So, hindi dapat yan. Pwede. Abusive in a offensive language. O yan. Okay? Ano pa? Violation of the lawyer's law. So, pwede siyang masuspend o ma-disbar. Para sa akin, kung pwede lang sigurong may mga yung ano yung tawag nun? Yung bastos law. I think merong ganyan, eh. Oh, sige, sige. Yan, bawal bastos law. Pwede itong gamitin. So, pwede siyang i-suspend o
mas mabuting yung i-disbar itong mga manyak na ito at gamitin siguro si congressman pwede nang mag-file ng bawal bastos or Safe Space Act para mapakulong. I think yung penalty yata is pwedeng makulong. Ano yung mga penalty? Uh, safe space penalties. O, tingnan natin sa bawal bastos daw, kung yung first degree, pero siguro, dapat ano to yung unwanted sexual remarks, okay? Siguro mas maganda kung meron siyang fine, tapos meron siyang pagpapakulong, di ba? Yan, matindi yung ginawa nila sa mga babae ngayon. At guys, dapat lang respetuhin yung mga babae. Hindi yung nung panahon ng Administrasyon Duterte, ay naglaganap tong mga manyak na to at akala nila palagpasin pa yung kanilang ginagawa. So, dapat turuan ng leksyon at gawin na halimbawa to sa mga susunod na mga bastos na mga attorney at mga congressman na katulad ni Bong Suntay. So, okay, yun na po. Kung meron pa kayong comment, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong video, hit po ng like and subscribe. At salamat po and I will see you sa susunod na video.